Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ayang hirap, ihanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Simulan natin ang Santa Misa, mga kapanalig, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin na ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ikapaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. 2 taon noong pamamahala ni Haring Dario, noong 21 ng ikapitong buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo, pagkat ako'y suma sa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot, hindi magtatagal
at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una, at papasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masasama at sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagturusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos, na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanyang mga alagad, tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga minamahal, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, mga kapanalig. Tayo po ay binabagyo. Kumusta po ang inyong lugar? At kanina lamang nga po ay naghatid ng balita ang Weather Forecasting Center. Kung kayo po ay nakatutok, kaya po kayo maging pagmatsyag, maging alerto. At nag-anunsyo na rin po ng walang pasok sa ilang lugar, sa mga eskwelahan at pati sa mga tanggapan po ng ating gobyerno. Pero kayo po sana, mga kapanalig, ay alerto. Meron nakatabing tubig, pagkain, flashlight. Dahil ngayon po ay madaling araw pa lamang, ilang oras pang ating hintayin bago magliwanag. Sa ating pong ebanghelyo, nais ko po kayong tanungin kung nasubukan ba ninyo na magkakilala ng mga tao na kasama ninyong matagal pero hindi nyo pa pala ganap nakakilala. Meron bang ganun, Father? Meron. Kagaya ng mga kasama nyo sa simbahan, kasama nyo sa trabaho, mahirap. Mismong pamilya ninyo, kasama nyo araw-araw pero hindi nyo pa pala lubos nakakilala.
Sa una pong pagkakataon kasi makikilala ng mga apostol ng lubusan at malapitan si Jesus. Kasama nila ng matagal pero hindi pala nila kakilalang totoo. Ang pagkakakilala natin sa isang tao ay base sa ating karanasan mula sa kanila. Kaya mapapahiyaw na lang kayo kapag na-recognize ninyo sa isang pagkakataon gaya ng natunghayan natin sa Ebanghelyo kung saan si Pedro mismo ang nagsabi na ikaw ang Mesiyas ng Diyos. Nung tinayong, o kayo, sige, anong pagkakilala niyo sa akin? Kung si Pedro po mismo ang nagdeklara nito, noon niya po napagtanto samantalang matagal na silang magkakasama ni Jesus. Dahil isa siya nga po sa mga alagad nito. Tayo po maaari nating pagbigyan o patawarin kung bakit ganun tayo kay Pedro. Waring wala tayong pasensya sa kanya. Ano ba to? Laging mali-mali, mali ang ginagawa, mali ang sinasabi, mapusok. At madalas, nagbibigay tayo ng judgment sa kanya dahil sa kanyang ginagawa. Pero dito po, kakaiba ang kanyang naging pagsagot kay Kristo. May konbiksyon at tunay na paniniwala na si Kristo ang sinasabihan niyang, ikaw ang Mesiyas. Yun ang sabi ni Pedro. At siya rin ang sinasabing, ikaw ang Mesiyas at wala nang iba. At malalaman po natin sa mga susunod na pagbasa na ganun din ang mangyayari kay Pedro. Bagamat dineklara niya si Kristo ang tunay na Mesiyas, ito po ay kanyang itatatwa din. Kaya di po ba alam natin ano ang mangyayari pagkatapos ng Last Supper o huling hapunan na hindi papayagan ni Kristo na hugasan niya kanyang mga paa. At dahil doon, hindi rin naman matatanggap ng kanyang mga apostoles ano ba ang tunay nilang misyon. Dahil ang tunay nilang misyon ay kakasangkutan ng kababaan ng loob. Kakasangkutan ng iba't ibang panganib, conflict, at sila din ay mauunsami. Minsan nakikita natin ang ating mga sarili kay Pedro. Parang nakasuot tayo sa kanyang mga sapatos, tinatanong rin natin ang parehong tanong niya. Kaya ba natin magpakumbaba? Kaya ba natin tanggapin ang maaaring mangyari dahil kay Kristo? Pagtatanungin kayo ngayon, sino ba sa inyo si Kristo sa buhay? Pag si Kristo ay biglang pumunta dyan sa lugar ninyo, pumunta sa Hagonoy, pumunta sa Bulacan, Pampanga, Quezon City, sa Ilocos, at tinanong kayo, sino nga pala ako sa inyo? Ay, Panginoon, marami nagsasabi, kayo daw po ay si Elijah, kayo daw po ay isang propeta, kayo daw po si Juan na numbalik. Sino nga sa inyo si Kristo para sa inyo? Kagaya niyo ba si Pedro na sasabing, ikaw ang Mesiyas? Di ba may kasabihan tayong, tell me who your friends are and I will tell you who you are. But in this case, ipakilala mo sa akin sino ang iyong Diyos at sasabihin ko kung sino ka. Dahil nakikilala ng tao ang Diyos sa buhay niya at kung paano siya tinrato ng mga tao sa paligid niya. Nakikita ng mga tao sa iyong pagkatao kung sino ang dinodiyos mo sa pamamagitan ng pagtatrato mo sa kanila. Paano ko ang nakikita nila sa iyo ay ang dinodiyos mo pala ay pera. So, ikaw ay mukhang mayaman, hindi naman pumukhang pera. Paano kung ang dinodiyos mo pala ay ang iyong sarili? Kung ikaw ay marites at chismosa, ang Diyos mo ay chismosa din siguro. Pero kung ang Diyos mo ay si Kristo, malamang pareho kayo ni Kristo. Ang sabi nga po, nagiging kamukha din natin yung mga minamahal natin. Di po ba yung mga mag-aasawa nagiging magkamukha? Si Mr. nagiging kamukha si Mrs. Si Mrs. nakakamukha si Mr.
Paano kung ang mahal ninyo ay ang inyong mga hayop? Masigit pa ang pagmamahal ninyo sa inyong mga alaga kaysa sa mga kapitbahay ninyo. Sino na ang kamukha ninyo? Babalik ko, paano kung mahal ninyo ay pera? Sino na ang kamukha ninyo? O, tanungin ang iyong sarili, sino ba ang Diyos mo? Di ba sabi ko, pag tinanong ka ni Kristo, so ano ang tingin mo sa akin? Ano ako sa iyo? Ikaw ba ay mapagpatawad o mapagparusa? Ikaw ba ay mapag-anyaya o mapagkanya-kanya? Ikaw ba ay mapagtiwala o laging nagdadalawang isip sa ibang tao na gagawin ka ng kalokohan? Dahil kung ano ka at anong ginagawa mo, yun ang dinudiyos mo. Ako nga po, nung bata-bata ako, hirap na hirap po ako sa imahe ng Diyos Ama. Naisip ko kasi nung lumalaki ako, hindi naman kami close ng aking ama. So paano ko titingnan ang Diyos Ama? Mas close ako kay Jesucristo. Diyos na aking kapatid. Di ba may kanta nga yan eh? Diyos na aking kapatid. Mas doon ako nakaka-relate. Pero tinignan ko sa aking sarili, ano ba ang kalagahan ng isang ama sa akin? Yun din po ang sabi ng kapatid kong madre sa Pauline family na, naku, Father Edong, kailangan mong ayusin ang iyong sarili at ang pagtingin mo kung paano ang Diyos Ama. Kasi ikaw ay magiging ama sa napakaraming tao. So, kung mahal ko ang aking ama at naiintindihan ko siya, maaari din ako maging isang ama at maiintindihan ko rin ang aking mga magiging anak. Tama. Kasi ang aking ama na naging close ko nung ako ay nasa formation. Mas lalong naging close kami ng tatay ko nung ako'y naging pari. Kasi nakita ko ang kanyang sakripisyo. Hindi pala madali maging isang ama. Kailangan mong maging matapang, matatag para sa iyong pamilya. Minsan kailangan mong magalit para bigyan ng leksyon ng iyong anak. Pero sapat na galit na may pagmamahal. Ganun ang aking tatay. At yung karanasan kong ito, ang nagbigay ng pagpapatawad sa akin sa ibang tao. Ganun din ang karanasan ng ibang tao sa iyo. Kung ikaw ay naging mapagpatawad, maging mapapagpatawad din siya sa iba. Kung ikaw ay naging malupit, magiging malupit din sila sa iba. Kaya sa ating mabuting balita ngayon, nakikita natin kung paano sinabi mismo ni Pedro ng buong lakas kung sino si Kristo para sa kanya. Kaya siya ay magiging batong kung saan sinabi ni Kristo na itatayo niya ang simbahan. Dahil doon sa deklarasyon na yun ni Pedro, naniwala siya. Tunay ang pananampalataya niya sa kanya. Kaya sa mahigit sa pagkilala natin kung sino ang Diyos, malaga na maranasan natin ang Diyos at maiparanas ang Diyos sa ibang tao kung paano siya gumalaw sa ating buhay at kung paano natin siya pagagalawin sa mga taong ating pinagsisilbahan. Kaya ngayon, pag tinanong kayo ni Kristo, pumunta sa bahay ninyo, makasalubong ninyo, sino ako sa iyo? Ano ang iyong magiging sagot? Ang pagkakakilala mo ba kay Kristo ay base sa pagkakakilala mo sa iyong managing karanasan sa mga taong tumulong o nagpahirap sa iyo. Sana, ikaw yung tumulong, ikaw yung naging mabuting Samaritana, ikaw yung naging mabuting kaibigan, nabuting kaanak, at ikaw ay naging tunay na Kristo. Amen. Ang pananampalataya natin kay Jesucristo ang anak ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Ating ipanalangin, gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan
naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Iyong mga nauna na sa atin, nalisanin ng mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tagapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinagsama-sama, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hatian niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kanyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Elias sa aming obispo, at ng tanang kaparian, mga misyonero at mga relihiyoso. Alalahanin mo rin ang kapatid naming nahimlay nang sila ay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo, kay isa ng mga apostol, si San Pablo, at ng lahat ng mga banal, si Padre Pio at si San Carlo Acutis, na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa pamamagitan ng nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo at ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon,
ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming mga tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga na iyong pagtubos ng aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banala na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig na karamdaman, ang mga nasa pagamutan
at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at ng lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalang basbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinapagkaloob mong lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman at ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumasa amin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur certui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum
exercit laudatio. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit, na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. manalangin tayo. O Diyos, na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo na iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa